Sa hinaharap. Siguradong dadalhin ko ang asawa ko. Babalikan ko kayo. Guro Ling yun. Dito na lang sa bundok. Oo, Ginoo, Ginang. Narinig ko na si Guro Ling yun ay nagpapagaling. May isang hiling lang siya. Ito ay ang pasyente. Kailangan niyang umakyat ng personal. Sa 979 na baitang. Dahan-dahan. Hindi mo na kailangang maglakad. Babuhitan kita pataas. Wala namang surveillance dito. Hindi naman malalaman ni Ling Yun Genren. Hindi yan panlilinlang lang. Ano ba? Wala kang pake. Halika. Tama yung sinabi ng batang to. Kami. Hindi talaga tayo pwedeng magloko. Tita. Hindi mo kayang tiisin ang katawan mo. Tama nga, sa katawan mo na ito. Kapag umakyat ka sa 30 palapag, matutuyot ka na. Walang pakialam sa'yo, bata. Sinasabi ko lang ang totoo. At saka, ang hinahanap ninyo, ay si Ling Yun Genren. Matagal nang wala sa bundok na ito. Anong ibig mong sabihin? Saan na napunta si Ling Yun Genren? Yun ang hinahanap ninyo, si Ling Yun Genren. Nasa harap ninyo lang ba? Sinasabi mong ikaw si Ling Yun Genren. Buwisit na bata. Ako pa rin ang Emperor Jade. Masyadong makitid ang pananaw. Hindi kita sinisisi. Ginoo. Pasensya na. Medyo pabaya ang kapatid ko. Humihingi ako ng tawad. Sana'y huwag kang magalit. Tara na. Pumunta tayo sa bundok. Miss, gisingin mo na. Ate, tumawag ka na ng ambulansya. May tao ba? Tumulong kayo, may nangangailangan ng tulong. May tao ba? Tawagan mo ang ambulansya. Bumalik ka at tumulong. Sige na. Hindi naman pwedeng hindi tumulong. Bumalik ka at tumulong. May tao ba? Hintayin ang ambulansya. Patay na siya. Mas malapit na ang Libongon. Kakasya tayo. Bastos na bata. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Kung hindi ka lang nagbanta sa kapatid kong babae kanina, hindi sana ganito ang nangyari sa kanya. Paano nangyari to? Kung gusto mong iligtas ang buhay ng iyong dalaga, magpaalam na kayo sa akin. Kuya. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako si Ling Yun Genren. Ako. Nasaan ako ngayon? Naalala ko. Kanina, bigla akong nawalan ng ulirat. Parang namatay ako. Ay. Ano bang nangyari sa akin? Kanina, ang ginoong ito ang tumulong sa iyo. Siya ang tumulong sa akin.
Ang bata-bata niya, talagang napakahusay ng iyong medikal na kakayanan. Maraming salamat po sa iyong pagtulong sa akin. Isa lang itong maliit na gawain. At saka, pinapayagan kitang mabuhay ng ilang taon pa. Ang iyong sakit. Hindi pa rin ganap na naagapan. Mabuhay pa ng ilang taon. Naghahanap ako ng mga tanyag na doktor sa buong mundo. Walang sino man ang naglakas loob na magsabi na makakapagbigay sa akin ng ilang taon pang buhay. Ngunit siya ay kayang gawin ito. Ginoo, totoo ba ang sinasabi ninyo? Bakit ako manghiling lang sa iyo? Masyadong maliit na bagay ito. At saka, hindi ba't parang mas komportable na? Talagang nararamdaman kong mas mabuti na ako. Salamat sa Diyos na manggagamot. Salamat sa Diyos na manggagamot. Bumangon ka, bumangon ka. Diyos na manggagamot, pakiusap, tulungan mo si Ate Churan. Pakiusap, manggagamot, tulungan mo ang kapatid ko. Ay naku, ako'y bulag sa katotohanan. Magsisilbi ako sa manggagamot mula ngayon. Handa akong harapin ang anumang panganib. Oh, ikaw ba'y hindi ang emperador ng Jade? Hindi ba't dapat kang mas makapangyarihan kaysa sa akin? Tama ba? Ako si Qiao Fan, walang mata sa dilim. Kahit mamatay pa ako, hindi ako magpapatawad. Panginoon, sana'y patawarin mo ako. Tumayo na kayo lahat. Hindi ito hindi magagamot. Kundi nasa kamay ko, wala pa akong gamot na pangkawala sa sakit niya. At saka, sa ngayon, hindi naman agad mamamatay, di ba? Hindi ba? Ang ibig mong sabihin ay magagamot ang sakit ko. Ha ha ha. Biro lang iyon. Ito ay hindi para gamutin ka. Hintayin mo akong matapos sa mga gawain ko. Muli kitang gagamutin. Mahal na manggagamot. Magkano ang bayad sa konsultasyon? Sabihin mo lang. Kami sa pamilya Qiao. Hinding-hindi ka namin bibigwin. 3 iniksyon lang. Sige na nga. Manggagamot, saan ka pupunta? Sabay kayo sa daan. Manggagamot, saan ka pupunta? Sabay kaming lahat sa daan. Manggagamot. Sa totoo lang, yung dalawang nasa unahan, hindi mga katulong ko. Yung nagmamaneho sa unahan ay ang nakababatang kapatid ko. Isa pa ay ang aking pinsan na babae, Qin Yuan. Banal na doktor, sa hinaharap sa Cheng Cheng. Kung may problema kayo, tawagan nyo lang ako sa cellphone. Ako si Qiao Fan, nasa Cheng Cheng pa rin. Medyo may respeto pa rin ako, at kakayahan. Maari kitang tulungan. Telepono. Wala akong telepono. Manggagamot. Ito ang telepono ko. Bago ko lang binili. Tanggapin mo na lang ito. Huwag kang magreklamo. Isipin mo na lang na ito ay maliit na regalo mula sa akin. Ah, oo nga pala. Mahal na manggagamot. Pupunta ka ba sa Cheng Cheng? Mayroon bang anuman? Mayroon bang kailangan? Mayroon bang maitutulong ako sa iyo? Pupunta ako para mag-asawa. Pupunta ako para mag-asawa. Mag-asawa. Ang pinakamimithi ng aking guro ay sana makapag-anak ako ng maraming lalaki. Mayroon ka bang taong gusto? Wala akong taong gusto. Pero mayroon na akong kasunduan sa kasal. Sa pagkakataong ito, pababa ako sa bundok para makita ang aking fiancé. Kapatid, mabilis ka na. Huwag nang ipagpaliban ang mga bagay ng manggagamot. Sige, ate. Banal na doktor, nasa Cheng Cheng ka. Malamang wala ka pang matutuluyan, di ba? Nasa Villa District ako sa Longwan. May isang bakanteng bahay doon. Sana matanggap mo ito. Salamat. Ako pa ang dapat magpasalamat sa'yo.
Hindi rin alam kung tatanggapin ba nila ang kasunduan sa kasal. Sino ang hinahanap mo? Hanap ko si Lolo Lee. Totoo nga ito, mga gamit ni Lolo Lee. Pasok na kayo. Maghintay ka muna dyan. Pupunta ako para ipaalam. Ito ang vilya ng pamilya Lee. Nasa gitna ng lungsod, kaya't may ganitong kalaking bakuran. Siguradong hindi ito mura. Ang mga ganitong batang babae mula sa mayayamang pamilya, tiyak na mataas ang pamantayan. Paano siya mag-aasawa sa akin? Hindi maganda. Ito ay lason mula sa Miaojang. Agad na ipasuri. Gamot. Gamot. Ito ang amoy ng lason mula sa Miaojang. Tigil na. Kumain ka ng pile Doris na ito. Walang duda ang matanda. Sino ka? Ito siya. Yung kumuha ng simbolo, na dumating kanina. Hindi ba't sinabi kong maghintay ka? Bakit ka umakyat? Kung hindi ako umakyat, ang matanda ay 3 taon na ngayon. Kasinungalingan. Si Doktor. Kau ay isang kilalang doktor sa Kyoto, nakapagligtas ng napakaraming tao, at ikaw ay may karapatan bang questionin siya? Tawagin ang tao, dalhin ang batang ito. Doktor. Kau, magpatuloy ka. Diyos ko. May uod sa gamot. Diyos ko. May mga uod sa gamot. Doktor Kau. Ito ang ibinibigay mong gamot sa aking ama. Ito ang klase ng gamot. Imposible yan. Ito ay gawa ko mismo, na mga table task. Paano magiging insekto yan? Doktor Kau. Tungkol sa nangyari ngayon, kung hindi mo maipaliwanag, huwag mong isipin na makakaalis ka sa pamilya Lee, Ginoong Lee. Hindi ko talaga alam, ano bang nangyayari? Ay nako, sige na, sige na. Ang ganitong lason ay napakabihira, wala siyang kakayahan para dito. Lason. Talaga bang mamatay ang aking ama dito? Ganito na ba talaga ang kapalaran niya? Hay nako. Mag-alala ka. Nandito ako. Hindi ka niya pababayaan. Hay. Talaga nga. HMM. Sa mundong ito. Wala akong hindi may iligtas. Anong ginagawa mo? Ikaw. Ikaw. Ito. Dalhin mo. Ginoo. Ginoo.
Talagang naayos siya ng batang ito, na ito. Tatay. Sa wakas, nagising ka na. Tatay. Sa wakas, nagising ka na. Silawkaw. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Hindi ako. Siya ang nagligtas sa iyo. Ikaw si Chen Wei. Ako nga. Tatay. Kilala mo siya. Hindi lang siya kilala. Siya ang tagapagligtas ng pamilya namin. 10 taon na ang nakalipas. Nasa bingit ako ng kamatayan. Kung hindi dahil kay Chen Wei at sa guro niya. Kung hindi, ngayon. Isa na akong alikabok. Chen Wei ah. Ang iyong guro na si Ling Yun Zhenren. Ano na ang kalagayan ngayon? Guro. Kahapon ay umalis na siya. Chen Wei ah. Mula ngayon, ituring mo itong, ayos lang ang bahay mo. Wan. Bakit hindi pa siya dumating? Lolo, basta okay ka, ayos na. Sabi ng doktor, malapit ka nang mawala. Natakot ako ng sobra. Walang anuman, Wan. Buti na lang nandyan si Chen Wei. Kung wala siya, talagang wala na ako. Salamat sa pagligtas sa lolo ko. Wan. Huwag kang masyadong magpakabait. Mula ngayon, pamilya na tayo. Anong pamilya? Siya ay anak ng tatay sa labas ng kasal. Ikaw. Hindi. Chen Wei. Siya ang iyong fiancé. Ano? Fiancé. Ano? Nakatunghay na kasintahan. Sobrang pangkaraniwan ng suot. Wala pang sariling kumpanya ng seguridad. Maganda ang suot. Hindi pwede. Ako si Li Wanwan, ang pakakasalan ko. Dapat ay, isang natatanging tao. Lolo, hindi ako sang-ayon. Ayaw kong magpakasal. Wanwan. Utos ng mga magulang. Salita ng tagapag-ugnay. At saka, handa si Chen Wei na pakasalan ka. Iyan ay iyong swerte. Hindi ako papayag na magpakasal. Ayokong pakasalan. Isang taong katulad niya. Tatay. Sinasabi mo naman sana. Talagang mapaparamdam mo bang? Ako ay pakasalan. Itong taong walang hiya. Wan. Sang-ayon ako sa sinabi ng lolo mo. Lolo, anong nangyari? Wan. Hindi na ako matagal dito. Gusto ko lang makita kang magpakasal bago ako mamatay, bago ako pumanaw. Lolo. Sasagutin ko ang kasal. Pupunta na tayo para kumuha ng lisensya. Tara, pupunta tayo para kumuha ng lisensya. Ang bilis naman, kumuha na tayo ng lisensya. Ano ang gagawin sa natitirang 3 kasulatan ng kasal? Ano ang gagawin? Hoy, hindi mo ba akalain na totoo ito? Hindi ako mag-aasawa sa'yo. Hindi ba tayo, nagpakasal na? Sa lakas ng pamilya Lee. Madali lang gumawa ng peking sertipiko ng kasal. Hindi ito simpleng bagay. Ako si Lin Wanwan. Hindi ako mag-aasawa sa'yo. Itong probinsyano. Kapag gumaling na ang lolo ko, dapat bumalik ka na sa lugar mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kapag gumaling na ang lolo ko, bibigyan kita ng isang halaga ng pera. Bumalik ka sa pamilya Lee. Hindi ba't para sa pera lang ito? Oy, hindi ba't si Lee ang matalinong estudyante? Grabe. Paano mo nakilala si Chenzu? Ang cute nito. Hindi ba't si Lee ang matalinong estudyante?
Li Dashweba. Paano ka nakapagtapos? Mahilig ka pa rin sa pag-aaral. May hawak ka pang pulang libro. Chen Zhu. Matagal na tayong di nagkita. Mukhang okay ka naman. Nakasakay ka na sa sports car. Mga bagay na wala sa pagsilang. Kailangan ng paghirapan sa huli. Hindi katulad mo na alam lang ang mag-aksaya ng oras. Uy, ito ba ang boyfriend mo? Naglalaro pa ng roleplay, ha? Li Wanwan. Ang taas ng pamantayan mo sa mga lalaki. Talagang hindi maganda. Hindi siya ang boyfriend ko. Kapatid lang siya sa amin. Isang mahirap na kamag-anak. Ipinapakilala ko sa iyo si Li Wanwan. Ito ang boyfriend ko. Si Wang Jinyuan, ang panganay ng pamilya Wang sa Chengcheng. Kumusta? Anong purong inosente? Guwapito. Nagbiro lang ako sa girlfriend mo. Hindi ka magagalit, di ba? Pasensya na. Hindi ako makikipagkamay sa taong may sakit na sexually transmitted disease. Ikaw ang may sakit na sexually transmitted disease. Maniwala ka man o hindi, babasagin ko ang bibig mo. Ikaw ang may sakit na sexually transmitted disease. Maniwala ka man o hindi, babasagin ko ang bibig mo. Naisip mo bang mali ako? Namamaga ang lymph nodes mo, nawawala ang buhok mo, mapatla ang mukha, pangangati sa ibabang bahagi. Tama ba? Kailangan ko bang idagdag pa? Ano pa? Yung batang iyon sa gitna ng gabi, nakatayo sa tabi ng aking kama. Paano niya nalalaman ito ng ganon kaayos? Bakit ka nagbabaluktot? Responsibilidad ang pagkalat ng chismis. Nagsisinungaling lang ako. Pagbaba mo ng sasakyan, aamoy ko na agad yung amoy. At sinisiraan pa ako. Mag-ingat ka, baka hindi ka umabot sa araw na yon. Sabi ko na nga, bakit may amoy na ganito? Amoy na mabaho. Ikaw pala ang may sakit. Mahal, huwag mong pakinggan siya. Hindi ako may sakit. Dito, inirerekomenda ko sa'yo. Magpatingin ka sa ospital. Salamat. Aalis na ako ngayon. Maganda. Sana magkita pa tayo muli. Ay. Batang ito, hindi pa tayo tapos. Mahal. Huwag mong kalimutan ako, ha? Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sobra ka namang mag-isip. Talagang may sakit siya. Akala mo ba'y ikaw ay isang doktor? Sa isang tingin, alam ko na. May sakit siya. Ako ang doktor. Zhu Liangchun, Li Zhenhua. Si Fang Chen at, kilala mo ba? Kilala ko sila. Si Chen Wei. Akala ko, ikaw ay simpleng tao lang. Hindi ko inasahan, na mahilig ka palang magyabang. Yung mga kilalang tao na sinasabi mo, sino man sa kanila ay kayang gawing mag-alala ang Huagwo. Kilala ko talaga sila. May mga litrato pa ako dito. Sino bang hindi marunong mag-edit ng larawan? Kaya ko pang mag-selfie kasama si Ultraman. Tara na, uuwi na tayo para makita si Lolo. Hindi rin alam ni Lolo kung ano ang iniisip. Bakit ako pinapayagan na magpakasal sa ganitong lalaking puro kasinungalingan? Talagang nakakabahala si Lolo. Laging nalilito. Hindi pwede. Kailangan kong umuwi kasama ang nanay ko para pag-usapan kung paano iiwasan. Saan na ang lolo ko? Dito na. Natulog na ang lolo mo. Kailangan niyang magpahinga. Huwag mo na siyang istorbohin. Chen Wei. Lumapit ka dito. May gusto akong sabihin sa iyo.
Chen Wai, magiging tapat ako sa iyo. Aking manugang, huwag mong sabihin siya ay isang dragon o ibon sa gitna ng mga tao. Dapat ay isang mayamang anak. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kung hindi dahil sa matandang Ginoo, na humiling sa aking guro, na iyong anak na babae, hindi ka pa karapat-dapat na magpakasal sa akin. Chen Wai, hindi ko akalain, na ikaw ay ganito, walang hiya. Narito ang 200,000. Kapag gumaling na ang matanda, dala mo ito, at kusang umalis sa pamilya Li. 200,000, yung mga taong nailigtas ko, ay regalo sa akin, kulang pa sa halaga. Mas mabuti pang itabi mo na lang. Kahit na masakit ang salita ng nanay ko. Tama naman siya. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Saan ka pupunta? Saan ako pupunta? Wala itong kinalaman sa'yo. Ikaw. Hindi ka pamilyar dito. Umalis ka sa pamilya ni Lee. Wala ka pang matitirhan. Kahit saan ka man pumunta. May kaibigan ako sa Dulong Bay Villa area na nagbigay sa akin ng isang bahay. Chen Wai, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang bahay sa Dulong Bay Villa area. Ang pinakamura ay kailangan 2 bilyon isang unit. Kami ng pamilya Lee ay lubos na nalugi. Hindi makabili ng isang unit. May totoo bang sinasabi ka? Ikaw. Maniwala ka o hindi? Ibalik mo siya. Siya ay isang maliit na cutie. Umalis sa pamilya Lee. Hindi na makakatulog sa kalye. HMP. Wala siyang pakialam sa lamig. Naaapektuhan ang dangal ng pamilya Lee. Naintindihan ko, ma. Banal na doktor. Ikaw ba ito? Ako ito. Hindi ko alam. Paano pumunta sa Longhu Villa District? Maaari ka bang magpadala ng sasakyan para sunduin ako? Ang makapangyarihang doktor ay narito para sa iyo. Karangalan ko ito. Bigyan mo ako ng address. Darating na ako. Sige. Doktor, sumakay ka na. Hindi tama. Hindi dapat si Chen Wai. Si Chen Wai ay isang tao mula sa baryo. Paano siya makikilala? Ang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Tinatayang pumunta siya sa hotel. Hindi ka ba natuwa sa doktor? Hindi. Kaso lang, sa ganitong kalaking bahay, ako lang mag-isa. Pakiramdam ko ay walang tao. Manggagamot, kakadating lang ng kumpanya ko, mga kapatid na babae. Kailangan ba? Tawagin ko sila. Hindi na. Sana ang iba pang 3 kumpanya, huwag magmaliit sa iba. Anak ng pinakamayamang tao sa Kyoto, Zhou Lingyu. Hindi, isang Lee na pamilya, ay hindi ako pinapansin. Itong pinakamayaman sa Kyoto, lalo na hindi na. Tingnan na lang ang susunod.
Anak ng Diyos ng digmaan ng Wagwo. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Mas malakas pa ito. Guro. Talagang gusto mong maghanap sa akin ng asawa. Sige na lang. Magpahinga muna tayo sa pagligo. Ay. Ang cute. Pasensya na, doktor. Ako ang nagkamali. Nakamali ako sa pagbibigay ng susi mo. Hindi ka nagkakamali. Ako lang ang masyadong careless. iyon. Walang anuman. Magsa-shower na ako. Sige, okay. Ang Diyos ng medisina ay medyo inosente. Ate, magandang balita. Nakakita ako ng isang babae. Dapat ay, ang kasintahan ng manggagamot. Mukhang, nag-aaway sila. Ate, ito na ang pagkakataon mo. Kailangan mong samantalahin ito. Alam ko. Manggagamot. Manggagamot, natutulog ka ba? Wala. Maaari ba akong pumasok? Sige, pumasok ka. Mahal na manggagamot, nandito ako para magpasalamat sa iyo. Mangyayari ba talaga ito? Nakita ko ito sa isang nobela, isang kwentong may ganitong tema. Hindi pwede, hindi pa ako handa. Manggagamot, ano bang iniisip mo? Handa na ako, sige na. Sige. Sige ano ba? Mahal na manggagamot, nandito ako. Para magdala ng regalo sa iyo. Napansin kong luma na ang damit mo. Bumili ako ng bago para sa iyo. Wala namang anuman. Magpahinga ka na ng maaga. Kita-kit sa bukas. Sige. Ay naku. Anong iniisip ko? Matagal nang nanonood ng mga nobela. Saan naman galing ang dami? Para ialay ang sarili. Kyo Churin. Ang galing mo talaga. Nagawa mo ang unang hakbang. Dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Siguradong, mai-inlove sa'yo ang mahusay na doktor. Kaya mo yan. Kyo Churan. Hello, sino? Chen Wai, bigyan kita ng 10 minuto. Agad na bumalik sa pamilya Lee. May sakit. Wala na tayong kinalaman. Sandali. Gusto ka ng lolo ko na makilala ka. Maganda rin ang trato sa akin ng matanda. Sige, umuwi na tayo. Sige, babalik muna ako sandali. Doktor, gising ka na. Kain na tayo. Ito ang mga ginawa mo. Subukan mo na. Galing ng kamay ni Miss Kiao. Ang galing talaga. Kung magustuhan ni Shen Yi, balang araw, araw-araw kitang lulutuin. Para sa'yo. Tama ba, Shen Yi? May isang salo-salo si Wanji. Gusto mo bang sumama sa akin? Sige, pwede naman. Nakatira na nga ako sa bahay mo.
Hindi mo na kaya tumulong sa maliit na bagay na ito. Ang galing. Ang salo-salo ay sa Dragon Dynasty Hotel. Pwede ka nang pumunta diretso. Sige, okay. Ako'y magpapadala muna. May konting bagay lang ako kailangang gawin. Aalis muna. Magkita tayo mamaya sa gabi. Kita tayo mamaya sa gabi. Itong si Chen Wei. Bakit ang tagal mong dumating? Sa wakas, dumating ka na. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Bakit ang tagal mong dumating? Chen Wei, nandito ka na. Umupo ka na. Ginoo. Mukhang maganda ang iyong kalagayan. Dahil ba sa iyo ito? Sa bahay namin, kumusta ang iyong pananatili? Ayos lang. Masarap ang pagkain. Maganda ang tirahan. Chen Wei, narito ang 1,000. Hawakan mo ito. Tay, ano bang ginagawa mo? May mga nag-aalaga kay Chen Wei. Ayos lang iyon. Ano ang ginawa mo? Akala mo ba hindi ko alam? Tanggapin mo ito. Ito ay mula sa iyong lolo. Isang munting pasalubong. Matandang Ginoo. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Ngayon, ako si Chen Weilei. Para alagaan siya. Pangalawa, para sa isa pang mahalagang bagay. Ngayon, ang pamilya Kiao ay magdaraos ng isang salo-salo upang ilipat ang focus ng pamilya Kiao papuntang Kyoto. Ang kasalukuyang handaan ay, pangunahing layunin ay, pumili ng mga ahente sa Chengcheng. Sa pagtitipong ito, kailangan naming lumahok ang pamilya Li. Naiintindihan, Papa, maghahanap ako ng paraan, nakatanggap ng imbitasyon. Handog ng pamilya Kiao. Kilala ko si Kiao Churan ng mabuti. Sabihin mo lang sa kanya. Ay nako, ikaw, isang simpleng magsasaka. Kilala mo pa si Ginang. Kiao, baka naman nailigtas mo siya. Buhay ng iba yan. Tama. Kailangan lang sabihin. Talaga bang wala kang takot sa hangin? Baka masaktan ka sa dila. Swerte naman. Totoo, nailigtas ko siya minsan. Chen Wei. Kilala mo talaga si Kiao Churan. Nailigtas mo pa siya minsan. Bakit ako manglilin lang sa'yo? Nasa panganib ang sitwasyon noon, kaya't nailigtas ko siya. Chen Wei. Alam mo ba, sino itong si Kiao Churan? Siyang 18 anyos, ay nag-asikaso sa negosyo ng pamilya. Sa edad na 20, ay kaya nang tumayo sa sarili, dahil sa halaga niya sa pamilya Kiao. Tiyak na mayroon, siyang pangkat ng mga doktor na nag-aalaga. Sinasabi mong nasa panganib siya. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Bakit kita gaguhin? Kanina umaga, kakain pa nga tayo ng sabay. Ay, sabay pa pala tayo kumain. Ay patunayan mo nga, tumawag ka na sa kanya ngayon. Ipapakita namin sa kanya kung sino ang totoo. Parang ikaw ba? Sinasabi mong pamilyar ka na. Yu. Sabi mo naman kilala mo na siya, di ba? Ginoong Joe. Hindi pa nga sumasagot sa tawag niya. Siguro abala siya. Walang problema. Pupunta ako sa kanya. Ganoon din ang kapatid na lalaki. Chen Wei. Talagang puro kasinungalingan ka. Lalo na akong nawawala ng respeto sa'yo. Lolo. Kung wala namang ibang bagay, aalis na ako. Tay. Mag-iisip ako ng ibang paraan, para makuha ang imbitasyon. Wan. Gusto mo bang makawala kay Chen Wei, ang probinsya nung iyon? Pero lolo, tiyak na si Chen Wei. Hindi ba't mahirap iyon? Ngunit ngayon, may pagkakataon na naman. Basta makapasok ka sa handaan ng pamilya Kiao. Hindi ba't patunay iyon, na si Chen Wei ay nagsisinungaling? Hindi ba't makakalayo na tayo kay Chen Wei, nanay? Handaan ng pamilya Kiao. Gustong makapasok, hindi naman ganun kadali yan. Hanapin si Wang Jinyuan, si Wang Xiao. Siya ang anak ng pamilya Wang, Ginoo. Hindi pa siya makakuha ng imbitasyon. Hindi naman kami gaanong magkakilala. Anong ibig sabihin ng hindi magkakilala?
Kung madalas tayong makipag-ugnayan, magkakilala na tayo. Sinasabi ko sa'yo, hindi nagkulang si Wang Xiao sa pagtatanong tungkol sa'yo. Ibig sabihin nito ay malinaw. May interes siya sa'yo. Mama. Gusto ko, maging si Ginoong Xiao, isang malakas na babae. Yung umaasa sa lalaki, hindi ko magagawa. Sinabi ko na sa iyo ang pagkakataon. Kung ano ang gagawin mo, iyon ay sa iyo. Hello. Ginang. Lee, bakit ka biglang tumawag? May oras ka ba? May salo-salo ang pamilya Kiao ngayong gabi. Alam mo ba? Alam ko. Gusto ko ring makapasok, pero wala akong imbitasyon. Maaari mo ba akong tulungan na makakuha ng 3 imbitasyon? Ginang. Lee, tungkol dito. Gaano karami ang kailangan mo? Maaari kong ipakuha ang lahat para sa iyo. Talagang salamat sa iyo. Ngunit, Ginang. Lee, tinulungan kita. Paano mo ako pasasalamatan? Kaya't dadalhin kita sa pagkain. Sige, tiyak na tayo na. Ay nako, tatay. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako, tatay. Tulungan mo akong gumawa ng 3 invitation para sa Zhao Family Banquet. Para sa imbitasyon sa pagtitipon, magagamit ko ang panghuhuli ng tao. Anak, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kahit na ang aming pamilya ay pangalawa sa Cheng-Cheng. Pero ang Cheng-Cheng na nangunguna ay ang Zhao family. Pero may malaking agwat sa pagitan nila. Tatay, tulungan mo na lang ako. Mabuti yan para sa pamilya natin. Naiintindihan ko na. Pupunta ako para sa'yo. Ginoong Kiao, pumasok ka. Ginoong Kiao, may isang tao na, si Wang Dahai, na humihingi sa iyo ng 3 imbitasyon para sa salo-salo ngayong gabi. Wang Dahai, sino siya? Kung gusto niya, ibibigay ko. Paalisin mo siya. Si Ginoong Kiao. Oh, tama nga, may isa pang tinatawag na Ginoong Chen Wei na humihingi sa iyo ng imbitasyon sa hapunan. Hinahanap ako ng Diyos ng medisina para sa imbitasyon. Gaano karami? Hindi sinabi ni Ginoong Chen. Ang tiyak na bilang. Pumunta ka. Magpadala ng tao para kumuha ng 10 piraso. O hindi. Pumunta. Oo, Ginoong Kiao. May isang oras pa. Magsisimula na ang salo-salo. Ginoong Wang, bakit hindi pa? Moderating ang imbitasyon. Mama, hintayin mo na lang. Dapat si Wang Xiao. Hindi tayo lolokohin. Magandang araw. Ito ba ang bahay ng pamilya Lee? Nandito ako para maghatid ng imbitasyon. Ito na iyon. Imbitasyon para sa handaan ng pamilya Kiao. Salamat. Mama. Talagang nakuha ni Wang Xiao ang imbitasyon. Hello. Si Wang Xiao ba ito? Ako si Li Wanwan. Talagang napakahusay mo. Talagang tinulungan mo ako. Nakuha ko na ang imbitasyon. Ang bilis naman itong natanggap. Medyo magaling pa ang tatay ko. Isang maliit na tulong lang. Hindi na kailangang ipagmalaki. Kita tayo mamaya sa hapunan. Okay. Ang galing, Mama. Ang mga mayayamang tao sa Cheng-Cheng ay bihirang makita sa araw-araw. Ngunit ngayong gabi, nandito silang lahat. Ha ha ha. Wang Xiao, talagang salamat sa iyo ngayon. Kung wala ka, hindi kami makakapasok sa pagtitipon ng pamilya ni Kiao. Tito Lee, walang anuman po. Tuwing gabi humihingi kayo ng tulong sa akin. Paano ako pwedeng hindi tumulong? Talagang may kakayahan si Wang Xiao. Hindi tulad ng iba, na puro yabang lang. Walang kahit anong talento. Oh, Tia, sino bang pinag-uusapan dito? Sino pa ba? Yung matandang lalaki sa bahay namin, na nagpakilala kay Wanwan, yung nakatakdang ikasal. Probinsyano, maliban sa mahilig magyabang, wala nang ibang magagawa, at matapang pang sabihin, nakilala niya si Miss Kiao. Ha 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 ha.
Talagang nakakatawa. Tita, sabi niya, kilala talaga siya. Kung kilala nga siya, hindi dapat ito ang imbitasyon na galing kay Wang Xiao. Ikaw ang nagdala sa amin. Tiyo at tiya, pumasok na tayo. Malapit nang magsimula ang salo-salo. Magsisimula na ito. Hehe, ayos. Halika. Ayos lang, Shen Wai. Ikaw, probinsya ng tao, talagang nakapasok ka. Shen Wai. Hindi ko inasahan, talagang nakapasok ka. Ang bilis naman, nakuha na ang imbitasyon. Shen Wai. Anong pinapakita mo? Itong imbitasyon ay galing kay Wang Xiao para sa atin, na nakuha niya. Ano ang kinalaman mo dito? Imbitasyon ng pamilya Li. Ikaw ang nagbigay nito. Siyempre naman. Ang pamilya ko at ang pamilya Kiao ay may malalim na ugnayan. Gumawa ng ilang imbitasyon. Ano namang masama dito? Kilala mo ba? Hindi ko siya kilala. Shen Wai. Nandito ka pa rin ba? Nagpapalit ng paksa. Sobrang nakak-disappointment ka na talaga. Lahat ng sinasabi ko ay katotohanan. Bahala kang maniwala o hindi. Yung babae pong ito, mayroon bang pinagtatanggol? Naiintindihan ko na ang hindi pagkakaintindihan. Shen Wai, hindi siya yung sinasabi mo. Ganong klaseng tao. Hindi siya ganong klaseng tao. Binibini. Hayaan mo akong sabihin sa'yo. Kung anong klaseng tao siya. Siyempre, niloko kanya na siya ay isang second generation. Pero lahat iyon ay kasinungalingan. Sa totoo lang, siya ay isang simpleng tao. Hindi niya ako niloko. Kaya ngayon, niloloko ka niya. Shen Wai, hindi kita papayagang magtagumpay. Anong nangyayari? Bakit ang ingay dito sa bulwagan? Ang gulo-gulo. Narinig ko na si Ginang Li ay nahuli ang isang manloloko. Siya iyon, HMM. Sinasabi mong niloloko kita. Anong niloloko kitang bagay? Yung taong niloloko mo? O yung damdamin? O kaya, yung pera? Ikaw. Sinabi ni Ginang, Lina niloko mo siya. Kung ganoon, niloko mo nga. Hindi ka naloko ni Wanwan. Dahil si Wanwan ay may mataas na pag-iingat. Kung iba ang tao, maaaring naloko na siya. Ngunit naloko ka na. Saka na lang sabihin natin, bakit hindi mo sinabing na niloko mo si Lolo Li? 1,000,000 ang usapan. 1,000 ang usapan. Anong? Itong batang ito, nakaloko ng 1,000,000. Lolo Li ay mabait at mapagbigay. Kayo pa, nananloko kay Lolo Li. Talagang hindi tao. Sa lahat ng narito, lahat kayo may matatanda sa bahay. Isipin ninyo, kung ang matatanda sa bahay ninyo, na biktima ng ganitong uri ng tao, ano ang dapat gawin? Ganitong mga manloloko, sila ang kanser sa lipunan. Ang mga ganitong tao, dapat itaboy, mula sa salo-salo ng pamilya Kiao. Tama, palayasin mo na. Yung babae na ito, hindi kaya kasabwat siya nitong mandaraya, kasama ba siya? Ay, mga tao, maghintay muna kayo. Gandang babae na ito, siguro ay nauto rin, ni Chen Wai. Itong babae, mas maganda pa kaysa kay Li Wanwan, kung makuha ko siya. Itong magandang babae, sa tingin ko dapat, ikaw rin ay biktima. Walang anuman, nandito ako. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Hindi ako biktima. Hindi rin ako niloko ni Chen Wai. At saka, naniniwala ako sa kanya. Akala ko dati, ikaw rin ay biktima. Hindi ko inasahan. Kasama mo si Chen Wai sa mga masamang gawain. Si Chen Wai ay isang manlilinlang. Ikaw rin ay hindi naman. Mabuting tao. Agad kang humingi ng tawad sa kanya. Bata. Sabi mo ulit. Sinasabi ko ngayon din. Humingi ka ng tawad sa kanya. Bata. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Cheng Cheng, miyembro ng malaking pamilya. Ako ang panganay ng Wang pamilya. Patawarin mo ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw na mismo ang hindi nagbigay halaga. Chen Wai. Siya ay si Wang Xiao. Nais mo talagang saktan si Wang Xiao. Talagang napaka-bold mo. Tigil mo.
Kung ikaw ay gumalaw man lang ngayon, kay Wang Xiao, tiyak na ipapahamak ka namin, na walang kaligtasan. Isang grupo ng mga insekto, gusto pang humadlang sa akin. Ang tindi ng pigiit ng pagpatay, sino ba talaga siya? Chen Wei. Ngayon ay ang handaan ng pamilya Kiao. Ayokong makakita ng dugo. Mas mabuti nang huwag na lang. Sige, kaya ngayon, magpapasya na muna tayo. Nakikita ko, natatakot ka. Ikaw. Ikaw. Bingi kayo. Sinasaktan niya ako, at hindi ka kumikilos. Tingnan mo, may lakas ba silang gawin iyon? Wang Xiao, nandito kami para protektahan ang inyong seguridad. Hindi kami nandito para magpasabog. Binibigay ko na sa iyo ang pagkakataon. Sana. Huwag kang magmataas, huwag. Bata. Huwag mong akalaing nakatakas ako sa likod. Wala na. Natapos na ang salo-salo. Pinapabayaan kitang lumuhod at humingi ng tawad. Tara na. Chen Wei. Malapit nang magsimula ang salo-salo. Tara na. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag kang umalis. Sinaktan si Wang Xiao. Gusto na lang umalis ng ganito. Saan ka makakahanap ng ganitong kadali? Tama ka. Ilagay sila sa kulungan. Kailangan bigyan si Wang Xiao ng paliwanag. Gusto nyo bang magpasiklab sa pagtitipon ng pamilya Kiao? Lahat ng alitan, ipagpapaliban hanggang matapos ang pagtitipon. Kung sino man sa inyo, muling magpapasiklab, ay kalaban ng pamilya ko, ang Kiao. Swerte talaga nitong dalawang tao. Si Xiao ang nagpakita na rin. Sige na. Li Wanwan. Sa kabila ng lahat, nakuha ko ba o hindi? Alam mo sa sarili mo. Pasensya na po, Miss Kiao. Nakaabala pa po ako sa inyo. Walang dapat ipag-sorry dito. Pero, kung talaga namang nagsisisi ka, dapat magbigay ka ng kabayaran sa akin. Ginang, Kiao, anong uri ng kabayaran ang gusto mo? Gusto ko. Oy, ate. Oy, nasaan ang ate ko? Oy, ate, bumalik ka. Kasama ko si Chen Wei. Walang ginawa. Chen Wei, pwede ka bang lumabas muna? May sasabihin lang ako kay Kiao Fan, tungkol sa isang bagay. Sige. Kiao Fan, ate. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko rin inasahan na mangyayari ito. Paki-check nga si Wang Jinyuan. Tingnan mo kung mayroon siyang anumang masamang balita at mayroon pang problema sa pananalapi ng pamilya Wang. Nang ahas siyang ipahiya si Chen Wei sa harap ng lahat. Kailangan kong gawin siyang magbayad ng halaga. Ano? Wang Jinyuan, nang ahas ka pang pahiyain ang bayaw. Huwag kang mag-alala, ate. Tiyak na papabagsakin ko ang pamilya Wang. Sino ang nagsabing siya ay iyong bayaw? Ate. Ang iyong iniisip ay puso ni Sima Zhao. Alam na ng lahat. Ingatin mo ang sarili mo. Oh. Chen Wei. Siyempre ikaw nga. Nandito ka nga talaga. Bakit ikaw pa rin? May problema ka. Dahil niligtas mo ng lolo ko ang buhay niya. Ngayon, sumama ka na sa akin. Bumaba sa harap ni Wang Xiao at humingi ng tawad. Maaari akong humingi ng pabor para sa'yo. Binabastos niya ako, at gusto pa niyang humingi ako ng tawad sa kanya.
Shen Wai, para sa ikabubuti mo ito. Kung hindi ka mag-sorry, ang kahihinatnan mo ngayon ay magiging napakasakit. Kaming mga Li, hindi rin namin kayang protektahan ka. Kung si Wang Jinyuan ay gustong umatake, ako ay magpapakasaya hanggang dulo. Kung wala kang ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. May iba pa akong gagawin. Hindi na kita sasamahan. Shen Wai, wala nang pag-asa ang kalagayan mo. Nakikita kong ligtas kang nakalabas ngayon. Paano ka nakalabas ng ligtas dito? Ikaw si Chen Wai, di ba? Oo, ako. Ako ang sekretarya ni Miss Kiao. Ang apelyido ko ay Wang. Sekretary Wang, magandang araw. Nasa entablado na si Ginang. Kiao, sumama ka sa akin. Ikaw, doon ka umupo. Tapos na ang salo-salo. Hahanapin ka ni Ginang. Kiao, ay. Ang taong ito. Bumalik pa ang batang ito. Talagang matapang siya. Tama. Sino ba ang hindi nakakaalam tungkol kay Wang Xiao? Kung ano ang kanyang sinasabi, ginagawa niya. Narinig ko, noong nakaraan, may isang tao na nakaaway siya. Lahat ng mga paa ay nabali. Talagang masama ang lasa nito. Sobrang asim. Hindi pa rin kasing sarap ng alak na ginawa ng guro sa bundok. Mas masarap iyon. Shen Wai, nais mo bang mag-isip ng mabuti? Alam mong hindi mo kayang galitin si Wang Xiao. Pumunta si Wang Xiao para gamutin ang sugat. Babalik siya agad. Tandaan mo, dapat ay taos-puso ang paghingi ng tawad. Dapat ito'y tapat. Yung babae ba, may sakit. Ganoon ka ba kagusto sa pag-iisip? Shen Wai, ano ang gusto mong ay pantay? Shen Wai, ano ang gusto mong ay pantay? Ito ay salo-salo ng pamilya Kiao. Hindi ka pwedeng manghimasok muli. Wang Xiao, si Chen Wai ay nandito para humingi ng tawad sa iyo. Pakiusap, patawarin mo siya. Humihingi ng tawad. Binigyan mo ako ng ganitong matinding parusa. Tapos isang magaan na pasensya na lang. Gusto ko lang sanang pumunta noon. Shen Wai. Ngayon, ibigay mo sa akin. Yumuko at magpaalam. Kahit na lang sa dignidad ni Wanwan. Baka mapatawad ka pa. Shen Wai, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Bakit hindi ka pa mabilis na lumuhod at humingi ng tawad? Alam mo ba na kanina, nagdala ka ng kahihiyan sa pamilya Li? Gaano kalaking kahihiyan ang naidulot mo? Kailan ko sinabi na kailangan kong humingi ng tawad sa tanga na ito? Gusto nyo talagang magyuko? Sige, magyuko kayo. Shen Wai, nagsasalita ka ng kalokohan. Ano ba? Agad kang humingi ng tawad kay Wang Xiao. Kung hihingi man ng tawad, siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Hayaan mong humingi ako ng tawad sa kanya. Karapat-dapat ba siya? Ayos lang. Sana magawa mo na maging matatag palagi. Bata, maghintay ka sa akin. Wang Xiao, huwag kang magkamali ng akala. Walang kinalaman si Chen Wai sa pamilya Li. Talagang wala silang koneksyon. Bukas, makikipaghiwalay ka kay Wanwan. Sa hinaharap, ang pamilya Li ay tiyak na madadami dahil sa iyo, Chen Wai. Hanggang ngayon, nagmamatigas ka pa rin dahil sa iyong kaawa-awang pagmamataas. Kung hindi ka lumuhod ngayon, pagkatapos ay mag-isip kang lumuhod, hindi mo pa rin masosolusyonan ang problema. Kapag tapos na, umalis ka na agad. Huwag mong maapektuhan ang gana kong kumain. Ikaw, sobrang hindi mo maintindihan, walang lunas. Chen Wai. Sa huli, isa ka pa rin, magsasakang galing sa bundok. Ito ba ay si Kiao Churan?
Ang ganda naman ito. Hindi siya si Kiao Churan. Siya ay si Qin Yuan mula sa probinsya. Isang babaeng negosyante na nagtagumpay mula sa wala. Sa loob lamang ng isang taon, nagawa niyang buuin ang buong ang halaga ng kumpanya sa merkado. Umabot na ito sa 1 bilyon. Isa rin siya sa mga idolo ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Qin Yuan, ang magiging host ngayong gabi. Alam ko, ngayon gabi, lahat kayo ay narito para kay Ginang Kiao Churan. Ngunit, ang hitsura ni Ginang Kiao ay palaging isang misteryo sa Chengcheng. Ngunit hindi ninyo inaasahan. Si Ginang Kiao Churan, kakatapos lang nating magkita kanina. Kanina lang. Asawa, hindi ka ba si Kiao Churan? Ikaw ba ay nandito para subukin ako? Kung ako si Kiao Churan, magkikita tayo. Huwag na kayong maghanap pa. Nandito si Ginoong Kiao ngayon. Wala siya dito sa lugar. Ginoong Qin, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Iakyat mo na si Ginoong Kiao. Pakiakyat na siya rito. Susunod, tayo'y magbigay ng mainit na pagtanggap kay Ginang Kiao na nagniningning na lumalabas. Ganda. Sobrang ganda. Wala pa akong nakitang ganito sa aking buhay. Napakagandang babae. Imposible. Siya si Kiao Churan. 1-1. Anong nangyari? Nakita mo na ba noon? Si Ginang Kiao. Si Wang Xiao. Hindi mo pa alam. Sino siya? Hindi siya si Kiao Churan. Siya nga. Siya si Chen Wei, yung babae sa tabi niya. Siya si Kiao Churan. Tapos na. Noong una pa lang, sinasabi ko na siya ay maliit na cute. Mukhang alam na ng lahat. Ako yun, yung sinasabi nyo kanina, kasama si Chen Wei. Mga taong magkaalyansa sa masama. Ngunit huwag mag-alala ang lahat, hindi ako narito para mananagot. Nandito ako ngayon upang maghanap ng makakatulong sa akin, nakatuwang. Kahit na si Kiao Churan ay makapagpapaubaya sa akin, si Chen Wei. Bibigyan ba niya ako ng pagkakataon? Ano, yung batang si Chen Wei. Talagang kilala niya, si Kiao Churan. Sinasabi ko na palagi, na dapat ay mabuti ka kay Chen Wei. Siya ang taong pinili ng matanda, na talagang hindi basta-basta. Siyempre, hindi siya madali. Ayaw niyo talagang makinig. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin ngayon? Wang. Baka dapat tayong humingi ng tawad kay Chen Wei daw. Hilingin mo siyang palampasin tayo. Nanay, huwag kang mag-alala. Si Chen Wei, walang makakapagpaghiganti sa atin. Bakit si Chen Wei ay hindi makakapagpaghiganti sa atin? Dahil sa lahat ng ito, lahat ay isang pagkakaintindihan. Si Chen Wei at si Kiao Churan ay hindi talaga magkakilala. Pagkakaintindihan. Tama. Isipin mo. Kung si Chen Wei ay kilala si Kiao Churan, paano siya posible na nakaupo sa sulok? Tama nga. Kung kilala ni Chen Wei si Kiao Churan, siguradong nakaupo siya sa napakagandang pwesto. Mukhang may pagkakataon pa ako. Ginoong Zhou, magkaroon ng malinaw na paghihiwalay ng pampubliko at pribado sa buong Chengcheng. Maliban sa iyong pamilya Wang, sino pa ba ang may karapatang makipagtulungan kay Ginoong Zhou? Si Chen Wei ay isang mababang uri ng tao. Anong karapatan niya makipagtulungan kay Miss Kiao? Kaya siguro, tama nga, ako talaga ang karapat-dapat. Tama si Wan sa sinabi niya. Cheng, maliban sa akin, ang Wang family, wala talagang ibang tao na karapat-dapat makipagtulungan sa pamilya Kiao.
Ikaw ay isang tao na, hindi ko kayang pahalagahan. Ginoong Kiyaw, paano posible, na pahalagahan kita? Dapat ako pa rin ang unang isaalang-alang. Matalino ang anak kong babae. Halos matukso ni Chen Wei. Ginoo Min, Ginoo Wang. Hinihintay namin kayong makipag-ugnayan sa pamilya Kiyaw. Matapos makamit ang kooperasyon, huwag kalimutan, ang pamilya namin, ay Ginoo at Ginang. Sinasabi ko na maaga pa. Syempre hindi niya makakalimutan iyon. Maginoo, si Wang ay mapagpakumbaba. Maliban sa inyong Wang pamilya, walang ibang pamilya na negosyo. May karapatang ganito, di ba? Lahat ng ito talagang mangyayari, tulad ng inaasahan ni Wanwan. Mukhang malinaw ang layunin ng lahat na napagkasunduan, kaya't hindi na ako magtatago. Ang gusto kong piliin, nakasosyo, nasa lugar mismo. Kanina, matapang kong inilahad ang pagkukunwari ni Chen Wei, kahit na ito'y isang hindi pagkakaintindihan. Tiyak na, nakita ito ni Ginang. Kiyaw, tiyak na pipiliin niya ako. Hindi ako mas mababa sa sinuman. Ang taong ito ay kilala ninyong lahat. Siya ay mabait at matatag. Malambot na parang jade. Siyempre, magkakakilala na tayong lahat, at siya ay mabait at matatag. Ito ang sinasabi, hindi ba ako yan? Ito ang tao. Mga kaibigan, salamat. Wang Xiao. Tumayo ka. May kailangan ba? Hindi ba't mag-aanunsyo si Ginang? Kiyaw, ako ang iyong kasosyo. Si Wang Jinyuan ba? Nabahala ako bigla, kaya agad akong tumayo. Ginoo Wang, kailan ko pa nasabi na ikaw ang aking kasosyo? Hindi pa inanunsyo ni Miss Kiyaw. Sinasabi ko pa na ako ay kasosyo ni Ginang. Kiyaw. Sino pa ba ako kundi siya? Baka si Chen Wei. Imposible. Isang walang alam na tao. Talagang imposibleng mangyari. Binibining Kiyaw. Sige, ituloy mo lang ang sasabihin mo. Sobrang gustong kong malaman. Sino ba talaga siya? Mapalad akong makatrabaho ka. Ito ang taong si Chen Wei. Ano? Paano pwedeng si Chen Wei? Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Paano pwedeng si Chen Wei? Paano pwedeng si Chen Wei? Isa siyang mababang uri. Anong karapatan niya makipagtulungan sa pamilya Kiyaw? Alam ko na noon pa man, si Ginoong Chen ay talagang kaakit-akit. Hindi siya basta-basta lamang. Tama. Kagabi si Ginoong Chen, nang siya ay kumilos, nararamdaman ko na, hindi siya pangkaraniwang tao. Ayos. Tayo'y magbigay ng palakpakan. Para kay Ginoong Chen. Dumaan lang ako para kumain. Bakit ako naging sentro ng atensyon? Ginang, Kiyaw, bakit mo ako pinili? Gusto kong ipagsisihan ng mga nagmamalaki sa iyo ang kanilang buhay. Bakit hindi ako ang napili? Sana'y mainggit sila at magalit sa akin. Mula ngayon, ako na si Chen Wei, pangalawang tao ng kumpanya ng Kiyaw sa Chengcheng, pangalawang pangulo ng kumpanya, na responsable sa lahat ng proyekto. Si Chen Wei ay talagang naging ikalawang tao ng pamilya Kiyaw sa Chengcheng. Sa hinaharap, kailangan nating magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Ngayon, siya ay paborito ng pamilya Kiyaw.
Ayos. Susunod, inaanyayahan natin si Ginoong Chen na magsalita ng ilang salita sa lahat. Nangako ako, Chen Waifa, simula ngayon. Sa loob ng 1 taon, palalakasin natin ang negosyo ng Jiaosa, Ching Cheng. Mas tataas pa natin. Tapos na. Lahat tapos na. Nakuha na ni Chen Wei ang kapangyarihan. Hindi mo ba siya kayang gantihan ng mabuti? Gantihan mo ako ng matindi. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Sobrang sama mo kay Chen Wei. Kung nagpakita ka lang ng kaunting kabutihan sa kanya. Ngayon, ang pamilya Li ay lumipad na sa tagumpay. Nanay, huwag kang mag-alala. Si Ginang, Kiao ay nasa galit lang. Kapag nawala na ang kanyang galit, tiyak na palalayasin niya siya mula sa pamilya Kiao. Mahal na anak, totoo ba ang sinasabi mo, nanay? Mang-uuto ba ako sa'yo? Ganitong uri ng dalaga mula sa mayamang pamilya. Paano siya magkakagusto kay Chen Wei na isang mababang tao? Tama na. Tara na. Wang Jinyuan, pinayagan kitang umalis. Chen Wei, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko munang umuwi at magpahinga. Nakalimutan mo na ba yung mga sinabi mo mismo? Kung gusto mong lumabas, pwede ka. Pero, kailangan mong umakyat para makalabas. Pwede ka nang makalabas. Chen Wei, sana ay maging maingat ka sa pagkakataong ito. Hindi tulad ng ngayon. Dito, ginagamit ang kapangyarihan para mang-api. Mom, Dad, tara na. Itong babae, may sira sa ulo, di ba? Chen Wei, sandali lang. Dadalin kita para makilala ang ilang tao. Ching Cheng kung may anumang katanungan, maaari niyo akong lapitan. Si Zhao ay kayang ayusin ito sa isang iglap. Dumating na si Churan. Sino siya? Ang pangalan niya ay Chen Wei. Siyang pinili ko ng personal, kasosyo. Si Keshen at si Niu Wang ay nagkaisa na walang kabuluhan. Ang kailangan mo ay isang makapangyarihang kasosyo, hindi isang mababang antas. Naglipat ng bahay si Patatas. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Tito Zhao, ikaw. Ang tito ay para sa iyong kabutihan. Huwag nang magpapadaldal. May oras ka pang makialam sa iba. Mas mabuting tingnan mo ang sarili mo. Ilang araw na lang ang natitira. Walang hiya. Naglalakas loob kang walang galang sa tatay ko. Huwag kang magalit. Langgam na lawa. Hindi alam ang lalim. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Alam ko lang. Sa loob ng 3 araw, kailangan mong magawa ito. Haha. Kung matapos mo ito pagkatapos ng 3 araw, ako ay magbabayad. Anak ko ay magbibigay ng 50 milyon. Ayos ba? Ngunit 3 araw na ito, masyadong mahaba. Ganito, kumilos ka na at tumalon ng 3 beses. Mawawalan ka ng kalahating buhay. Sige. Ngayon, tatalon ako para sa'yo. Hehe. Walang anuman. Walang anuman. Wala. Tatay, tatay. 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 Tatay, anong nangyari sa'yo? Tatay, tatay, magising ka na. Doktor. Kamusta na ang tatay ko? Ginoong Zhao, malapit na siyang mawala. Ano? Imposible ito.
Doktor, siguradong nagkamali ka. Suriin mo ulit. Ginoo Zhao, tanggapin mo na ang katotohanan. Lolo Zhao, hindi na talaga kaya. Dr. Chen. Ginoong Chen. Chen. Ginoong Chen. Ako'y nagkamali, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Pakiusap, iligtas niyo po, ang aking ama. Hindi ko siya ililigtas. Ginoong Chen, ako. Humihingi ako sa inyo, patawarin niyo ako. Pakiusap, tulungan niyo, ang aking ama. Chen Wei. Si Uncle Zhao lang ang matigas ang ulo. Pero para sa akin, ginagawa niya ito para sa kabutihan. Kaya, tulungan niyo siya. Pakiusap, tulungan mo ako. Sige. Kung ganito na nga, magtabi kayo. Magtabi kayo. Magtabi kayo lahat. Uminom. Si Lao Yejiao ay malapit ng mamatay. Hindi ba't ang pag-inom ng alak ay makakapagligtas sa kanya? Sige na. Si Ginoong Zhao ay talagang nailigtas. Ano ito? Anong nangyari? Tatay. Tatay, nagising ka na sa wakas. Hindi mo alam. Kakakolaps mo lang kanina. Buti na lang. Buti na lang. Nandyan si Ginoong Chen para iligtas ka. Salamat. Iniligtas ako ni Ginoong Chen. Hindi ko siya nakilala ng maayos. Hindi ko siya matutulungan. 3 araw mula ngayon. Magsasagawa pa rin siya ng 3. Gusto ko lang na magising siya para makapagbigay ng huling habilin. Ano? Sa loob ng 3 araw, kaya ko pa rin ang 3. Banal na doktor, pakiusap, tulungan mo ako. Kung magagawa mong, ililigtas mo ako, gagawin ko ang kahit ano. Hindi ka magliligtas. Ang attitude mo sa akin kanina, ay hindi ko nagustuhan. Ngayon, alam mo na kailangan mo ako. Si Zhao ay, ang pinakamayaman sa probinsya. Ang kanyang kayamanan at koneksyon, ay hindi mo kayang isipin. Naglakas loob ka pa, insultuhan mo siya. Koneksyon. Mga taong nailigtas ko, mas makapangyarihan pa sa kanya. Marami na ang mga iyon, yung koneksyon niya. Wala akong pakialam dyan. Tara na. Ginoong Kiyaw. Ginoong Kiyaw, kilala ko ang iyong ama, ng maraming taon, mga mabuting kaibigan. Dahil sa aming pagkakaibigan, sa loob ng maraming taon, pakiusap, manggagamot, ayaw ko ng 3 Tiyo Zhao, nakikinig ako kay Chen Wei. Bienan, mabait ka, malaking tao, tulungan mo na lang ako. Basta't makaligtas lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian. Ano ang maya-alok mo, anumang kahilingan ay okay. Tama, ganito ang dapat na ugali sa paghingi. Dapat ganito. Kamakailan lang, naging vice-presidente ako. Kailangan ko ng ilang resulta. Manggagamot. Ano ang tungkol sa bata? Kalakalan ng lungsod. May isang order ng mga medikal na kagamitan na may bisa ng 10 taon. 3 bilyon bawat taon. Tingnan ninyo ito. Kaya ba? Sasagutin ko muna. 3 bilyon. Sa loob ng 10 taon. Ang perang ito ay sapat na para makatatayo ako sa Kiao family at makapanghahawak ng posisyon. Sige na nga. Wala rin dito ang pamilya Kiao na may pabrika ng kagamitan medikal. Ginoong Chen, mayroon akong kagamitan medikal na pabrika na maari kong ibenta sa iyo sa murang presyo. Pwede ring may diskwento. Pwede ko rin ibigay sa iyo. Oh, kung ganito na ang sabi mo. Sige, pumapayag na ako. Sige na nga. Tapos na. Sa loob ng 3 araw, hindi ka na 3 beses. Ayos na ito. Mahal na manggagamot, tapos na ito. Bakit? Gusto mo pa bang magpaturok ng ilang beses? Hindi,
Hindi, wala nang kailangan. Salamat, mahal na manggagamot. Kalahating buwan mamaya, nasa kalakalan ng lalawigan. Binabati kita sa iyong pagdating. Chen Wei. Paano kita mapapasalamatan? Dahil sa order ni Zhao Dongliang, na ito, maaari na rin akong makipagsabayan sa pamilya. Sa ganitong malaking utang na loob, wala na akong ibang magagawa kundi ibigay ang sarili ko. Huwag kang ganyan. Tingnan mo, natatakot ka. Bakit? Ano bang magagawa ko? Hindi kita kakainin. Aba, sino yan? Ang sama naman. Miss, bumaba ka na. Mga kamag-anak ng pamilya Kiao, naghihintay pa sa'yo. Chen Wei, kita ay magkikita bukas. Ayos. Miss, hindi ko maintindihan. Bakit mo pinapayagan si Chen Wei, na isang taong walang alam, na tao sa ilalim, maging vice-presidente ng kumpanya? Sino ang pipiliin kong vice-presidente? Kailangan ko bang iulat ito sa iyo? Siyempre hindi, Miss. Ito ay tungkol sa kumpanya lamang. Mahalagang pamumuhunan. Lahat ay ilalagay sa kanyang kamay. Pero ano ang alam niya? Anong klaseng pamumuhunan yan? Ibigay mo ang kinabukasan ng kumpanya sa kanya. Ito ay sobrang Wang Yu. Ang kailangan mo lang ay gawin ng maayos ang iyong tungkulin. Sa trabaho, ayos lang. Kakayahan ni Chen Wei, hindi mo pwedeng pagdudahan. Ginoo, kahit pa kumita si Chen Wei, para sa kumpanya, kahit kaunti lang, babaligtad na lang ako sa trabaho sa hinaharap. Ito ang sinabi mo. Sinasabi ko at ginagawa ko, kailangan lang niyang kumita para sa kumpanya, ng pera. Mag-you upside down ako sa trabaho. Ayos, Wang Yu. Gagawin mo para sa araw na ito. Nagdesisyon na magsisi. Ate, bakit nandyan ka sa lahat ng dako? Ngayon, ikaw na ang vice-presidente ng kumpanya. Bawat sentimong ginagastos mo, kailangan kong subaybayan ng personal. Ito ang aking tungkulin. Gumagastos ako ng sarili kong pera. Kailangan mo pa bang magbantay? Sino ang nakakaalam kung ang ginagastos mo ay sarili mong pera? Ayos lang, kung ganun. Ngayon, talagang gusto kong gumastos ng pondo ng gobyerno. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako, para sa inyong dalagang anak, bumili ng gamot. Ang aking dalagang anak ay maayos naman ang kalusugan. Hindi na kailangan ng gamot. Vice-Presidente Chen, hindi kaya. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon na ito para magkamal ng pera. Mukhang ang babae sa pamilya niyo ay hindi gaano kalapit sa'yo. Kahit nagkasakit siya, hindi ka man lang sinabi. Walang sinasabi sa'yo. Wang Xiao, binilakad mo ako dito, sa pamilihan ng gamot. Gawa ng bahay namin, ang itim na jade na panghihilom. Kailangan pa ng isang sangkap, nakaugnay na gamot, snow lotus mula sa Tianshan. Itong mga halamang gamot, sa malalaking palengke, madaling makakuha ng mura. Boss, magkano ang mga halamang gamot na ito? Pare, maganda ang panlasa mo. Itong mga ito, pero lahat ito ay dekalidad na produkto. Sama-sama, 112,000. Sige, kukunin ko lahat ito. 112,000. Magbayad na tayo. Anong 112,000? Nanakaw. Ito ay para sa dalaga, mga gamot na binili. Kung hindi ka naniniwala, maari mong suriin ang mga tala sa bahay. Chen Wei, maghintay ka sa akin. Tiyak na makakakuha ako, sa dalaga, malupit na nagreklamo sa iyo. Talaga, napakagandang bulaklak ng Tianshan.
Talaga. Napakagandang bulaklak ng Tianshan. Boss, magkano ito? 100,000. 1,000,000. Kukunin ko na. 100,000. Magbayad na. Shigong. 100 bahagi. Chen Wei, nabaliw ka ba? Itong sirang bulaklak, saan ito nagkakahalaga ng 1,000,000? SHH. Magsalita ka ng mas mababa. Ito ay napakabihirang Tianshan Snow Lotus. Napakahirap makuha. 知道这个药非常珍惜，它能补血还玉，很珍惜的。 Ang saya-saya doon. Punta rin tayo. Ganitong kalidad ng bulaklak ng yelo sa Tianshan. 1,000,000 lang. Boss, 150,000. Bumili ako. Napakabihirang bulaklak ng Tianshan. Napakahirap makakita nito. Maglalabas ako ng 5,000,000. Kukunin ko ito. 5,000,000. Itong mga tao, lahat ba sila ay cute? Itong sirang bulaklak, bakit ito nagkakahalaga ng 5,000,000? Chen Wei, bakit ka nandito? Nako. Bakit tayo nagkikita ulit? Si Li Wanwan, ang cute na ito. Pero ang bulaklak ng yelo sa Tianshan ay para sa paggamot kay Kiao Churan. Pangunahing sangkap, hindi pwedeng palampasin. Magbibigay ako ng 800,000. 800,000. Chen Wei, nasaan ang utak mo? Hindi ako sang-ayon. Hindi ako tatanggap. Ganyan ka kalaki magastos. Pera ng pamilya Jo. Chen Wei, mayroon ka bang 800,000? At saka lang maglakas loob kang mag-alok dito. Sige na. Anong klaseng bagay ang sobrang mahal? At saka 800,000. 10,000,000 bumili ng isang bulaklak. Ikaw ba ay baliw? Tumingil muna tayo. Dahil lahat kayo ay may pagtutol. Ganoon na lang. Bawat isa magsulat ng presyo. Sino ang pinakamataas ang presyo, siya ang mananalo. Si Wang Xiao. Ang bulaklak ng yelo sa bundok Tianshan. Talaga bang nagkakahalaga? Ng ganitong halaga. Ito ay napaka-espesyal. Na bulaklak ng yelo sa Tianshan. Hindi bababa sa 20,000,000. Ano? Napakamahal. Sa magandang kalidad na Snow Lotus ng Tianshan. Kaya ng bahay namin makagawa ng extract mula sa Snow Lotus ng Tianshan. Pagdating ng panahon, ang Black Jade Broken Continuation Ointment namin ay makakapag-mass produce. Pero kamakailan lang ay medyo mahirap ang pag-ikot ng pera. May interes ka bang sumali? Sa pamilyang Wang na ito, na itim na jade na ointment, tiyak na makakakuha ng malaking kita kung maipapakita mo ang iyong halaga. Hintayin si Ginang. Kiyaw. Pagod na ako kay Chen Wei. Di ba't ako, may pagkakataon na maging kasosyo niya, ngayon. Sige, sumasali na ako. Sige, sumasali na ako. 15,000,000. Itong Ginoo. Nag-aalok ng 15,000,000. Tama nga, baka siya'y nababaliw. 15,000,000. Nababaliw. Talagang nababaliw. Mukhang, itong bulaklak ng yelo sa Tianshan. Talagang para sa akin ito. Wang Jinyuan, masyado ka namang maaga sa iyong tagumpay. Hindi pa ako nag-bid. Chen Wei. Ang ibinid ni Wang Xiao ay 15,000,000. Mayroon kang 20,000. Saka ka pa magmamalaki. 2,000,000. Chen Wei. Hindi ko talaga kayang maglabas ng pera. Ay, hindi mo naman kailangang gumastos. Wala. Bata, nabaliw ka ba? 0. Bata, nabaliw ka ba? Chen Wei. Sumulat ka ng 0. Gusto mo nang bilhin ito. Lili ng Yeti sa Tianshan. Nagbibiro ka ba? Tiyak na isang mangingisda sa bundok. Hindi marunong sumunod sa mga patakaran. Ginoo. Ano ang ibig sabihin ng 0? May problema dito. At saktong nandito ako, maari itong masolusyonan. Ginoo. Itong bulaklak ng niebe, ibinibigay ko sa inyo. Ano? Libre na. Libre na. Ano bang ibig mong sabihin, matanda? Maglalabas ako ng 15,000,000. Hindi mo ako bentahan. Ibinibigay mo sa kanya. Pera, para sa akin. Isa lang itong numero. Ngunit ang Ginoo na ito, ay makakapagligtas ng aking buhay. Matanda.
Sasabihin ko sa'yo, ngayon, kahit ayaw mong magbenta, kailangan mong magbenta. Ako ay isang Cheng-Cheng, malaking anak ng pamilya Wang. Bakit? Gusto mong manakit ng lolo ko? Bakit? Gusto mong manakit ng lolo ko? Ginoong Han-Han. 韩小姐， Anong ginagawa mo dito? Itong matandang lalaki. Hindi ba siya, Pangulo ng Lingbao Group? Ginoong Han Kaifeng. Ang nagtitinda pala na ito ay, Ginoong Han Kaifeng, ang pinakamalaking, grupo ng medikal na kumpanya, ng multinasyonal, chairman, ng Lingbao Group, ang pinakamalaking grupo ng medikal sa Huaguo, si Chen Wei mula sa San. Paano siya palaging nakakaya, makipagkaibigan sa mga ganitong tao? Hindi pwede. Hindi ko siya dapat payagan na makuha ang gusto niya, Ginoong Han. Kilalang kilala ko si Chen Wei. Isa lang siyang manloloko. Wala siyang alam tungkol sa medisina. Manloloko. Bakit mo iniisip na ang lalaking ito ay manloloko? Noong una, ang lolo ko ay naloko niya at pilit akong pinapakasal sa kanya. Buti na lang at nakita ko ang kanyang mga pakana. Kung hindi, matagal na akong nawasak sa kanyang mga kamay. 这也太不是东西了呀！ Itong batang ito, talagang walang kwenta, nang ahas pang mangdaya sa kasal. Tama nga. 什么东西啊？ Ikaw, sinungaling. Ikaw nga, sinungaling. 你个骗子，还要天山雪莲。 Ayos lang, Chen Wei. Talaga namang sinungaling ka. Kailangan kong sabihin ito sa dalaga, para siguraduhin na lumayo siya sa'yo. Totoo bang sinungaling siya? 真的是骗子！ Lolo, hindi na maaga. Uuwi na tayo. Napakabata niya. Marahil talaga, na naloko siya. 对了， Ay, Ginoo. Hindi sakit ang puso mo. Kundi isang sugat. Mula sa baril mga taon na ang nakalipas, naiwang sakit. Siya. Alam niya talaga na may bala sa puso ko. Manggagamot. Ginoo, talagang ikaw ay isang manggagamot. Mag-usap tayo ng mas pribado. Puso ni Lolo, ng baril. Alam lang ng pamilya. Kung paano niya nalaman, siguro talaga siyang doktor ng Diyos. Kayo po, dalawa. Ay. Hindi mo na kailangang pumunta. Halika, dalhin mo ang mga gamot pa uwi. Chen Wei, maghintay ka sa akin. Chen Wei. Muli mo akong pinahirapan sa aking mga plano. Itong si Chen Wei talaga. Chen Wei. Tuwing ikaw ang dahilan, baldeng pusa na nakatagpo ng 3 daga. 123 bigyan kita ng 5 milyon. 123 walang laman. Tulungan mo akong pumatay ng isang tao. limang milyon. 我 Hey. Mukhang ang taong ito ay talagang kinaiinisan. Sige, tinanggap ko na. Pangalan at larawan ng target. Chen Wei. 怀 Ang pangalan niya ay Chen Wei. 怀 Apprentice ni Ling Yun Laogui. Nakakatuwa. 有意思。 Sobrang nakakatuwa. Kung ako lang sana, patayin ang disipulo ni Ling Yun na matanda, na pinatay. 杀了 Si Ling Yun na matanda, magagalit kaya, at lalabas mula sa kanyang libingan. Ginoong Han, sisimulan ko na. Magsimula ka na, Ginoong Chen. Ano ang ibig sabihin nito? Natatakot sa lamig. Oh, ito.
Ito ba ay, ang sinasabi sa alamat, na 12 susi ng langit, hindi ko inasahan, sa mundo, talagang may ganitong paraan ng karayom. Ginang, Han, alam mo pala, ang duwang 12 karayom, Ji Chen. Ako, ang tagapangulo ng Lingbao Group, panganay na anak, maraming magagaling na tao sa ilalim niya. Siyempre alam niya ito, ang misteryo ng dukot ng langit na 18 tinik. Ginoo Lauhan, kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko, walang katulad na ganang pakiramdam. Sa dibdib ko, ang kirot ay nawala, ganap na nawala. Nabawasan na rin ang aking lakas. Salamat, Ginoong Chen. Utang na loob sa buhay. Wala akong maibabalik, si Han Kaifeng. Ginoong Han, walang anuman. Ang binigay mong Snow Lotus mula sa Tianshan ay sapat ng kabayaran na. Maraming salamat po ngayon, Ginoo Chen. Saan ka pupunta? Sasamahan kitang pauwi. Kamatayan na espada. Kaaway ng master ko. Tunay ngang karapat dapat siya, anak ni Lao Gui ni Ling Yun. Tunay na sensitibo sa aura ng pagpatay. Ikaw ay nasa ranggo ng mga mamamatay tao. Ika-10 sa listahan, Yamya siya. Sinasabi na ang mga taong nais mong patayin. Walang makalalaban, na makaligtas. Hindi inaasahan na may tao pang ganito. Maaari mo akong makilala. Ginoong Chen, tumakbo ka na. Oy! Ikaw ay isang bayani na nagligtas. Ngunit, ngayon, kayong dalawa. Walang sino man ang makakatakas. Imposible. Kayang tumanggap ng aking shuriken. Walang imposible. Walang imposible. Imposible. Ang iyong shuriken, bakit ang bilis mong tumanggap? Sabihin mo, sino ang nagpakamatay sa akin? Gusto mo akong ipagkanulo ang amo? Imposible. Sino ba itong Chen Wei? Ano bang uri siya ng tao? May paraan ako. Ano bang pinakain mo sa akin? Yung binigay ko sa iyo kanina ay isang butong pangwasak. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na patayin ako? Mula sa Wang Jinyuan. Wang Jinyuan. Ayos ka, Wang Jinyuan. Bakit wala pang balita? Yinming Yacha, nagawa mo bang maresolba si Chen Wei, yung taong walang kwenta? Sino yun? Ang huling-huling gabi na ta. Chen Wei. Hindi ka pa rin nakapagtapos ng 3. Yung huling-huling gabi. Paano ka pa rin bumagsak? Imposible hahaha. Sigurado akong nananaginip ako. Imposible, imposible. 1-1. Tingnan mo agad. Si Chen Wei at si Kiao Churan. Mag-aasawa na. Hindi pwede. Si Miss Kiao ay tiyak na. Hindi pwedeng pakasalan si Chen Wei. Pupunta ako para pigilan lahat ng ito. Binabati kita. Ang saya.
Sa wakas, natupad na ang pangarap. Sige. Si Miss Kiel Churan, gusto mo bang magpakasal kay Ginoong Chen Wei? Ako. Hindi ako pumapayag. Li Wanwan, wala na tayong ugnayan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Ginang? Kiyaw, hindi ka pwedeng magpakasal kay Chen Wei. Isa siyang mababang tao. Wala siyang karapatan. Ginang, Li, ngayon ang aking masayang araw. Kung nandito ka para pagpalain mo ako, tinatanggap ko. Kung hindi, pakiusap, umalis ka, tao. Dalhin si Ginang. Li, anong ginagawa ninyo? Huwag ninyo akong hawakan. Bitawan mo ako, Ginoong Jo. Pakinggan mo ako, Ginoong Jo. Isang halik. Isang halik.